Gina ba ang lahat? Lagi-lagi! Paghanga, pagkayamot, at pagkasabik. Damdamin hindi masambit, sulyap na may pag-ibig at walang buwang sa bibig. Iluluha na lang ba o sa liham ilalakip? Here we are, face to Lihim ng liham. 'cause there's nothing I can do to keep from loving you. Lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Good day po sa ating lahat. Sana po kahit papano, mabasa mo ang liham ko. Ikaw ang palagi naming pinapakinggan dito sa opisina. At sana rin, mabati mo naman kami minsan. Lindsay, ako nga po pala si Kay. Gusto ko lamang pong i-share sa lahat ang aking experience when it comes to my relationship. Same office, same routine, nagkikita araw-araw. Sabay papasok, sabay magla-lunch, at sabay uuwi. Everyday ganon ang setup namin. Akala nga ng iba, magka-live-in na kami. Nag-decide ako na hindi na muna i-renew yung contract kasi kailangan ko ng mas mataas na sahod. Nag-decide ako na umuwi muna ako ng Cavite para dito na ako magtrabaho. Pumayag naman siya. Pero syempre, merong kondisyon. Dapat everyday magve-video call kami. Dapat palaging mag-a-update sa isa't isa. Isang linggo ng pagstay ko ay parang isang roller coaster ride. Uwing-uwi na ako dahil sa homesickness at namimiss ko talaga siya. Little did he know na hindi ako tanga. Kasi alam ko naman lahat ng ginagawa niya. Alam ko simula pa sa umpisa. Alam ko na hindi sila nawalan ng communication ng ex niya na tubong Laguna. Alam ko na nag-uusap pa rin sila once na naihatid niya na ako sa bahay. Tapos kapag magkasama naman kami, naka-restrict yung ex niya sa messenger niya. Maraming beses na akong nakipag-break sa kanya. Dahil din sa same reason na yan. Dahil alam ko na niloloko niya ako. Ramdam ko na pinagsasabay niya kami. Nabasa ko lahat ng plano nila eh. Uuwi si girl ngayon. Tapos, magkikita sila. Tapos syempre, matutulog together. Syempre kapag natulog ng magkatabi, alam nyo na kung anong gagawin.
Nagpapasama pa nga yung babae para mag-file ng mga papeles. Kasi mag-e-exam. Alam ko lahat ng detalye. Klarong-klaro sa akin. Alam ko ng lahat yan bago pa ako umalis papuntang Cavite. Siguro itatanong ng iba, bakit hindi ka nakipag-break agad? Kasi alam ko na hindi ko pa kaya nang wala siya. Kasi alam ko na hindi niya ako hahabulin kapag umalis ako. Kasi alam ko na mas mahal niya yung isa. Kasi alam ko na once na nakipag-break na ako sa kanya, wala na akong babalikan. Sobrang sakit ng maloko. Pero mas masakit yung nasa relasyon ka pa, pero unti-unti ka nang bumibitaw. Yung tipong nasa relasyon ka pa, pero nagmo-move on ka na. Ngayon alam ko na magkasama sila. Magkasama na sila kaya pumayag na siya na makipag-break sa akin. Muli, alam ko naman. Alam ko lahat. Lindsay, sana mabasa mo ang kwento ko. At sana kapulutan din ng aral ito ng mga pangga natin. I need some words of comfort from everyone. Kasi pakiramdam ko, mag-isa lamang ako ngayon. Maraming salamat and more power sa lihim ng liham. Muli, ito po ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Hey, pangga! Oras natin, subang kapuluan, check your time, 17 minutes. Makaraan po ang 9:09 ng nagmamagandang morning. Happy birthday kay Ma'am Regina Tan from your Energy FM family. Happy birthday, Madam. Oo. Naka-message ko lang sa kanya. At saka ang daming nagba-birthday ngayon. Birthday din ni Rob Del Rosario, ni Rob Stanley. Oo, ang pinakagwapong Del Rosario daw, next to Romel Del Rosario. And of course, happy birthday din kay Maring Nikki Runyes. So, see you soon, Mare. Mag-ingat ka dyan kung nasaan man kayo ng Diyosaw mo ni attorney. Wow! At saka ni Bella Cutie. Uy, lihim ng liham. Dito sa ating letter sender, nakakaloka naman to. Ang sakit-sakit nun, no? Yung tipong alam mo naman kung anong katotohanan. Alam mong nagsisinungaling siya. But then, yung nasa isip mo, iba sa pinapakita niya. Alam mo yun? Yung tipong sinasabi niya sa'yo na mahal kita, pero ang katotohanan, alam mo na niloloko ka niya. Diba? Yung tipong i-hug ka niya, i-kiss ka niya. Sasabihin niya na mahal kita, ikaw lang. Pero kasi alam mo kung ano yung totoo. Alam mo na nakikipag-usap pa rin siya sa ex niya. Alam mo na yung ex niya pa rin ang laman ng kanyang puso at isipan at ay balon-balunan. Diba? Nakakaloka naman. Sana in advance na lang, 'di ba, yung party. Sana sinabi mo na lang agad-agad, 'di ba? Na sorry, hindi pa ako detached. Sorry, hindi ko pa nakakalimutan yung ex ko. Sorry. I am just sorry, ganyan. Minsan kasi enough na yung word na sorry, 'di ba? Minsan hindi mo nga kailangan na mag-explain. Sa lahat po ng mga sinungaling diyan, no? Oo.
I'm telling you, no, alam naman talaga ng mga babae minsan yung katotohanan. 'Di ba? Talagang nagtitimpi lang sila. Talagang kinikip lang nila 'yon kasi hindi pa nila kayang bumitaw doon sa relationship. Wow! Kasi kailangan pa ng mind conditioning, mind, heart, and soul conditioning bago po, 'di ba? Bago tayo bumitaw sa isang tao. Kaya naku, kailangan daw ng pangga natin ng words of comfort, mga pangga. Kaya naman halika na at i-message mo na kami facebook.com/energyfm1067. Sabi ni Marilu, nako, hindi kanya mahal kasi nag-cheat pa rin siya. Kaya kung ako sa'yo, hanap ka na lang ng mas mahal ka. Yung mas papahalagahan ng feelings mo, ate. Oh. Kasi minsan iniisip ko, itong mga nag-cheat na to, yung mga nanloloko na yan, totoo ba yung sinasabi nila na aksidente lang minsan, hindi ko sinasadya? Wow! Pero kasi diba, it takes some time and effort para manloko ka or mag-cheat ka sa isang tao over the person you love. Kasi kapag nag-cheat ka, nagsistart yan sa mga sneaky conversations eh. Like, minsan yung simpleng, kumain ka na, buburahin mo yun eh. Oo. O kaya, nasan ka ngayon? Buburahin mo yun eh. Kasi once ang tao nagtanong kung kumain ka na ba, nasan ka ngayon, may something yun. Oo, mga bakla kayo ng taon. Pag tinanong ka ng isang lalaki o kaya ng isang babae, san ka? Ano gawa mo? Diba? Magtataka kayo, bakit ganun siya kakomportable na tanongin ka? Diba? Nang nasan ka at anong ginagawa mo. Ganun kayo ka-close? Oo. Halimbawa, may magtanong na kay Romel, di ba, nung ginagawa mo, nasan ka ngayon? Ay, naku, Day! Sinasabi ko sa inyo, World War II ito, 3 na pala. Oo. Ang tatanong ko sa kanya, bakit ang komportable niyang tanungin ka kung nasan ka at anong ginagawa mo? Ganun kayo ka-close? Na bawat ginagawa mo, kailangan mong idetalye sa kanya? Anong meron? Ganda siya? Oo. Oh, 'di ba? So ganun din sa lahat po ng mga nagchi-cheat. Again, it takes some time and effort. And 'di ba? For you to know someone, effort ka para malaman mo kung ano yung detalye tungkol sa buhay niya. 'Di ba? Kung anong kinakain niya palagi, anong oras siya kumakain, nasaan siya, saan siya nagre-report, 'di ba mga ganyan, anong oras siya umuuwi? 'Di ba? Ang dami mong kailangan gawin kapag nag-cheat ka. Kaya hindi ako naniniwala dun sa sinasabi na hindi ko sinasadya. Wow! Mukha nyo. Ano, hindi sinasadya. Nakakaloka kayo. Teka lang, nagigirits ako ng wala sa oras. Hindi naman ako iniloko. Hoy, sandali. Ang sabi dito ni Diester Randy, huwag kang magpakatanga, girl. Pinapahirapan mo lang ang sarili mo. Magising ka na sana. Sabi naman ni Ate Letty, naku, rebound ka lang, ate, bumitaw ka na. Sabi naman ni Kuya Felipe, buti yung bigas, minamahal, ikaw hindi. Oo. Sabi naman ni Ate Elizabeth Davis, hello naman sa'yo. Hello din, ate. Wow! So, diba, ano bang masasabi natin? Girl, alam mo, ako once kasi nalaman ko na niloloko lang ako ng lalaki, ay talagang magic tuloy. Matik yan, eject ka agad. Oo. Parang hindi na tayo dapat mag-aksaya pa ng mga pagkakataon or hindi na tayo dapat mag-aksaya pa ng energy, ng effort, ng time, ng pera, diba? Ng laway. Oo, syempre magsasalita ka na magsasalita. So, kailangan mo talaga ng, diba, ganyan. Hindi na para mag-spend ako ng another minute, even another second, kung alam ko na niloloko mo ko. Ay, talaga, matik talaga, sorry. Magpa-pack up ako, bahala ka sa buhay mo. Diba? Kasi kapag meron ka ng diba, meron ka ng mga pruweba na niloloko ka lang, hindi ko ma-imagine yung tapang nitong si ate or yung pagmamahal niya na sinasabi tungkol dito sa lalaki na to. How can you love someone na alam mong niloloko ka, na alam mong iniisahan ka? Diba? Kasi di ba pag mahal mo yung isang tao, dapat may nararamdaman kang something na special na ginawa niya for you eh. Diba? Para mahalin mo rin siya in return, diba? To love him back. Pero kung alam mo na niloloko ka lang niya, may iba, tapos makikipaglato-lato sa ibang babae. May plano na, alam mo na kung ano yung plano, matutulog together, tapos the rest is his history, di ba? So, paano ka nakastay sa relationship na ganyan? Tapos pumayag ka lang na maghiwalay kayo noong pumayag na siya, na parang condition niya, na parang ikaw yung naghihintay kung laban o bawi ba? Di ba? Nakakaloka. Dapat ligwak na agad yan, Tib. Once na nalaman mo na niloloko ka lang niya. Oo, sayang kasi yung ibang blessings. Baka mamaya may mas gwapong dumating. Diba?
Sabi dito, mas mabuti pa pangga bumitaw ka na kasi kung magstay ka lang sa kanya, lalo ka lang masasaktan. Kasi kung talagang mahal ka ng isang tao, hindi yan magloloko ng patago, di ba? Shoutout po, Idol Lindsay. Paano kita isa-shoutout yung karakter ng pangalan mo hapon? Nakakaloko ka dyan. Anong pangalan mo? Di ba? Sabi naman ni Mitch, masakit man yung experience mo, ate. Isipin mo na lang na may ibang taong nakalaan para sa'yo. Di ba? Yung hindi ka lolokohin, yung mamahalin ka wholeheartedly. Di ba? Pray and wait for God's best for you. Di ba? Totoo naman yan. Pero kasi nga, naniniwala din ako na kailangan mong matuto sa bawat, 'di ba? Bawat level or stages ng buhay mo before you finally say na eto na, nandito na ako sa sa comfort zone ko. Doon ako naniniwala na sige, ito na yung lalaki para sa akin. Pero alam mo ba, naniniwala din ako na kapag sobrang challenging ng life, kapag halimbawa sobrang problematic ng sitwasyon kung nasan ka ngayon, ng stage ng level na to ngayon, yung tipong malapit ka na mag-breakdown, hindi mo na alam kung anong gagawin mo, ibig sabihin daw nun, malapit na ang blessing para sa'yo. Wow! Pagkatapos daw nito, di ba, nung sobrang gulo na parte ng buhay mo, konting kembot na lang, nandun ka na sa exciting part ng buhay. Ganun daw yun eh. Pag sobrang nahihirapan ka na raw, naku, wag kang bibitaw kasi kapag bumitaw ka, ay nako, talaga namang nabali ang sanga. Wala kang makukuha kapag bumitaw ka. Kaya dapat laban lang ng laban. Same as dito sa letter sender natin. Huwag mong bitawan yung sarili mo along the way. You know, doing the process of, anong tawag dito, of detaching from your ex-boyfriend. Huwag kang bibitaw sa sarili mo ha. Pero dun sa jowa mo, bumitaw ka na kasi matagal na siyang nakabitaw. Well, hindi nga natin talaga alam kung kumapit ba talaga siya in the first place. Kasi ex niya yung niloloko. Diba? Nakikipaglokohan siya sa'yo with this ex. So, ibig sabihin, from day one, from square one, hindi niya nakalimutan yung ex niya. Yahoo! Hoy, yung mga ex na yan. Huwag nga kayo makipag-break kung babalik din naman kayo. Kakaloka kayo. Diba? Mag-overtime ako nang dahil sa inyo ha. Oo. Sabi ba dito, kalimutan mo na yan? Sabi ni Alicia Guevara, paluluhain ka lang yan. Hoy! Sabi dito, ang gaga mo naman. Hoy, ikaw talaga. Oo. Well, yun, wag mong bitawan ang sarili mo, girl. Oo, maniwala ka na may bigger thing for you or may bigger person na parating para sa'yo. Diba? Kapag sobrang problematic na ng buhay, pag sobrang hirap na, close to breaking down na ikaw, naku, konting kembot na lang pagtalikod mo, ay, andyan na yung gift sa'yo ng universe. Kaya kapit lang talaga, sinasabi ko sa'yo. Diba? Kapit ka lang sa sarili mo. Diba? At mind conditioning again, condition mo yung sarili mo na nabuhay ka naman nang wala yung lalaking yun. Diba? Alam mo naman, diba, na niloloko ka niya. So, dapat, matik na rin na piliin mo naman yung sarili mo simula ngayon. Diba? Huwag ka nang papayag. Sa susunod na relasyon mo, pag alam mong niloloko ka, ay matik agad, humiwalay ka na. 'Di ba? Kasi hindi worth it eh. Sayang oras, 'di ba? For all we know, baka mamaya binablock niya lang talaga yung daan ng lalaki na para sa'yo talaga. 'Di ba? Yung lalaki na aalagaan ka. Yung lalaki na dadalan ka ng pansit kapag nagugutom ka. Yung lalaki na talaga naman pong 'di ba? Kamukha ni Lee Min Ho. Hoy! O hindi natin alam. Minsan talagang mapagbiro ang tadhana. Hindi ka naghahanap ng gwapo pero ang ibibigay sa'yo ay pakak. Wow! Diba? Gwapong-gwapo, poging-pogi, laging mabango. Diba? So, ipagdasal mo to, yung nangyayari sa'yo ngayon, at saka believe in yourself. Makakaalis ka rin dyan sa sitwasyon na yan. Okay. At sa lahat po ng mga pangga natin na hindi pa po nare-realize ang worth nila, because they are so drowned sa idea ng pagiging in love nila sa kanilang mga past lovers. No? Kalimutan nyo na yung mga pinagsamahan ninyo pala. Oo, yung mga pinagsamahan ninyo, yung memories ninyo, kalimutan nyo na yan. Oo, dapat ang itatak mo dyan sa isip mo ay yung panahon na niloko ka niya for somebody else. Yun yung lagi mong i-relive sa utak mo. As much as we want to always be happy and stay with the memories na positive, aso niloko ka eh. So, kailangan kalimutan mo na siya. Diba? Kalimutan mo siya at piliin mo yung sarili mo. Iiwan ka kasi ng lahat ng tao.
yung mga taong nagpapanggap na mahal ka. Pero ikaw, yung sarili mo lang yung kasangga mo habang buhay eh. Wow! Kaya pahalagahan mo yung sarili mo, pahalagahan mo yung nararamdaman mo. Lihim ng liham.